Siya ay nasa Mon bilang isang alipin ngunit nagtatapos ito sa pagkagusto sa kanyang bagong buhay. Si Kenji ay isang lalaking kasuklam-suklam na yumaman dahil sa crypto, at tulad ng karaniwang biglang yaman, ginugol niya ang lahat para makabili ng bahay sa ibang bansa. In short, naging typical rich guy siya na pinagtatawanan lahat ng tao gaya natin na dapat gumising ng maaga at magtrabaho. Ngunit biglang may lumabas na portal sa ilalim niya, at dinala siya sa isang bagong mundo na tinatawag na Amoria. Doon niya nalaman na may mga nilalang na tinatawag na semi-demon na nakatingin sa kanya na para bang isa siyang weirdo. Pagkalipas ng mga araw, nalaman namin na naging manero si Kenji para sa isang kumpanyang pinangalanang Reza. Hindi dahil nagpasya siyang mamuhay ng mapagpakumbaba kundi dahil kumuha siya ng loan at hindi niya ito mabayaran. Nakita niya si Reza, ang direktor ng kumpanya, na nagbibigay ng talumpati sa lahat ng mga manggagawa. Siya ay nag-uudyok sa lahat, binanggit na ang pagkuha ng malalaking panganib ay magbibigay sa kanila ng magagandang gantimpala. Gayunpaman, alam ni Kenji na ang ibig sabihin nito ay isang bagay, na pagsasamantalahan ng isang amo. Noong unang panahon, ang mga minahan na ito ay mga piitan na puno ng mga halimaw at mahahalagang bagay. Ginalugad sila ng pinakamalakas na tao para sumikat at makakuha ng kaluwalhatian. Ngunit sa paglipas ng panahon, natagpuan ng mga tao ang isang espesyal na bato na tinatawag na Demonite na maaaring gamitin bilang mapagkukunan ng enerhiya. Sinabi ni Rize sa mga manggagawa na kailangan nilang makipagsapalaran upang makakuha ng magandang resulta. Napagtanto ni Kenji na sinasamantala ng kumpanya ng Reza ang mga manggagawa nito. Makalipas ang isang buwan, nagtatrabaho si Kenji nang dumating ang kanyang pinuno upang pag-usapan ang mga resulta ng nakaraang buwan. Sinimulan niyang sisihin si Kenji sa hindi pagtupad sa kanyang kota, na sum-ire sa kabuuang performance ng kanilang koponan. Ipinaliwanag ni Kenji na siya ay may sakit noong nakaraang buwan, ngunit ang kanyang pinuno ay nagsimulang magsabi ng parehong lumang kwento. Noong panahon niya, nagtatrabaho siya ng 40 oras sa isang araw sa loob ng 10 araw sa isang linggo. Dahil dito, nadismaya si Kenji, nagtatrabaho siya ng 16 na oras sa isang araw, ang kondisyon ng pamumuhay ay mas malala kaysa sa isang refugee, at maaari lamang siyang maligo ng isang beses sa isang buwan. Bigla niyang narinig na sinisisi ang kanyang katrabaho na si Warren na hindi rin gumanap ng maayos. Sa halip na panoorin lang, nagsimulang mag-alala si Kenji sa kanyang sitwasyon. Gumawa siya ng ilang matematika at napagtanto na pagkatapos bayaran ang kanyang utang, wala na siyang gaanong pera. Habang iniisip ito, naghulog siya ng gintong barya. Sinusundan niya ito tulad ng isang balisa, tulad ng gagawin ng sinumang naghihirap na lalaki, at nagtatapos sa paghahanap ng isang lihim na pasukan. Nang maglaon, nakilala ni Kenji si Warren at iniimbitahan siya sa isang magarbong bar. Ipinaliwanag ni Warren kung paano naging masama ang kanilang pinuno sa pagkawala niya, ngunit sinabihan siya ni Kenji na huwag pansinin ito. Pagkatapos ay tinanong ni Warren kung paano nakakayanan ni Kenji na kumuha ng inumin sa lugar na ito dahil pareho ang kanilang sahod. Sumagot si Kenji na naghirap siya at ipinaliwanag na umutang siya ng ilang ginto. Pagkatapos ay binanggit ni Warren ang mga tsismis tungkol kay Kenji na nagmamay-ari ng 10 milyon, ngunit sinabi ni Kenji na ito ay isang kasinungalingan. Hindi 10, kundi 20 milyon ang utang niya. Napagtanto ni Warren na nakikipag-usap siya sa isang balisa na lalaki at nagpa siya na umalis. Ngunit pinigilan siya ni Kenji, binanggit na nakahanap siya ng paraan para kumita ng malaking halaga. Katulad natin, gusto ni Warren na tumigil sa pagiging mahirap at tanggapin ang deal. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ito ay may kinalaman sa isang company prospecting tour. Na isang magiliw na paraan upang sabihin na tuklasin nila ang mga minahan at posibleng makahanap ng mga halimaw. Kahit na ang kumpanya ay walang insurance sa trabaho, pinahihintulutan sila ng pinuno. Habang naghahanda, ipinaliwanag ni Warren na mapanganib ang pagpasok ng mas malalim sa minahan. Ngunit walang pakialam si Kenji tungkol dito dahil ang mga mas mababang palapag ay may mas demonyo. At magkakaroon din sila ng bonus kung makakita sila ng ibang uri ng ore. Sumagot si Warren na lahat ng pupunta sa isang prospecting tour ay masasawi. Ngunit ipinaliwanag ni Kenji na nakakita siya ng isang lihim na pasukan sa ikatlong palapag nang dumaan ang kanyang barya sa dingding. At buong hapon siyang nag-explore para masiguradong ligtas ito. Pumunta ang dalawa sa piitan at nagsimulang mangolekta ng maraming demonite hanggat kaya nila.
Habang nagtatrabaho sila, pinasalamatan ni Warren si Kenji sa pag-iisip sa kanya. Ngunit nilinaw ni Kenji na si Warren ay isang tipikal na tol-unan. Ngunit ang isang nag-iisang tol-unan ay mas mahusay pa rin kaysa sa mga tol-unan na pinagsama sa iba pang mga tol-unan. Nag-iipon sila ng maraming mineral at naging masaya, iniisip ang pera na kikitain nila. Habang sinusubukan nilang bumalik sa ibabaw, tinambangan sila ng isang malaking dragon at sinubukan silang kainin. Nagtago ang mga lalaki, at nagalit si Kenji na matatapos na ang lahat. Bigla siyang lumingon kay Warren, nakangiting parang masamang plano at hiniling sa kanya na kumilos bilang decoy. Pagkatapos ay sinipa siya ni Kenji papunta sa dragon at tumakbo palayo. Nagpapasalamat ang dragon sa pagkain, habang si Warren ay nagsimulang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Biglang nagpakita si Kenji sa ibabaw ng isang bato at nagsimulang magsalita ng walang kaparakan. Ipinakilala ng dragon ang kanyang sarili bilang Renart, habang nagpa siya si Kenji na gumawa ng deal. Kung magtrabaho si Renart para sa kanya at tutulungan siyang makakuha ng mga Demonite, bilang kapalit, ibibigay sa kanya ni Kenji ang lahat ng masarap na pagkain na gusto niya. Sumasang-ayon ang dragon sa deal at naging mas maliit na anyo, at babae pala ang dragon. Ipinagmamalaki ni Kenji ang kanyang sarili, sa pag-aakalang nasa landas na siya para muling yumaman. Pagkalipas ng isang buwan, tumaas ang kanilang kita, ngunit may problema. Walang kita si Kenji dahil ginastos niya ang lahat ng pera niya sa pagkain para kay Renart. Siya at si Warren ay nagpa siya na magtrabaho ng mas mahirap para kumita ng mas maraming pera. Habang ginagawa ito, nakahanap sila ng puwang na puno ng mga mahiwagang armas. Sinubukan ni Kenji na pag-aralan kung ang kondisyon nito ay sapat na upang maibenta. Hanggang sa isiniwalat ni Renart na iyon ang kanyang toilet area. Nagulat ang dalawang lalaki at hinagis ni Kenji ang staff sa mukha ni Warren. Siya ay nalilito dahil ang mga armas ay mukhang malinis pa rin. Ipinaliwanag iyon ni Renart dahil lahat ng natutunan niya ay nagiging magic power. Nagsimulang magreklamo si Renart na nagugutom siya, at natarante si Kenji dahil wala siyang maibibigay. Biglang bumangon si Warren at inalok ang kanyang buntot para kainin ni Renart. Nalilito si Kenji, ngunit sinasabi ni Warren na lalago ito sa paglipas ng panahon. Kakaiba, hiniling ni Warren ang kanyang susunod na utos. Sinubukan siyang patahanan ni Kenji, sa pag-aakalang nawala siya sa kanyang isip. Ngunit ipinaliwanag ni Renart na malamang na-hypnotize si Warren nang tamaan siya ng staff. Nagpa siya si Kenji na suriin ito, at nalaman na ang staff na ito ay maaaring mag-brainwash at magpahipnotismo ng mga tao. Napagtanto ito, nagpa siya si Kenji na i-hypnotize ang lahat ng kanyang mga katrabaho, kabilang ang kanyang pinuno, upang gawin silang magtrabaho para sa kanya nang walang tigil. Pinapalaki nito ang kanilang kita sa susunod na buwan na nagpapasaya kay Kenji tungkol dito. Napagtanto ni Warren na pinagsasamantalahan ni Kenji ang lahat tulad ng ginagawa ng kanilang kumpanya. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na ito ay mali at masama na samantalahin ang kanilang mga katrabaho. Ngunit hindi siya pinapansin ni Kenji, binanggit nito na nadagdagan ang kanilang kahusayan sa trabaho. Gayunpaman, ang tinatawag na kahusayan na ito ay nagsisimulang bumaba sa paglipas ng panahon. Si Renart ang gumagamit ng staff, habang si Kenji ay nagsisikap na gumawa ng plano upang mapanatili ito. Inutusan niya si Warren na bumili ng ilang potion upang madagdagan ang trabaho ng lahat, ngunit sinabi ni Warren na ang lahat ay nasa kanilang limitasyon. Ipinaliwanag ni Kenji na dapat maging masaya ang lahat na maging alipin niya, ngunit sa sandaling iyon, nasira ang staff. Patuloy na ipinapaliwanag ni Kenji ang kanyang buong plano na ipagpatuloy ang paggamit sa mga ito, at hindi niya napansin na ang lahat ay bumalik sa kanilang normal na sarili. Bigla niyang napansin na lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, habang siya ay tumatawa na parang balisa at siya ay pinahirapan. Nang hindi pa ito sapat, nagrereklamo rin si Renart na nagugutom siya. Sinabi niya sa kanya na unawain ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, ngunit ang kanyang mukha ay naging masama habang binabanggit niya ang kanyang pangako na makakain siya kung hindi siya nasisiyahan. Kinabukasan, bumalik si Kenji sa trabaho at nalaman na interesado ang mga nakatataas sa kanya at kay Warren, dahil mas malaki ang kinikita nila sa mga mahahalagang Demonites. Pareho silang nakatanggap ng sulat na nagsasabing ililipat sila sa Exploration Division. Ang pangkat na ito ay may iba't ibang mga seksyon, tulad ng 3 pangkat na tumatalakay sa pangangaso ng malalaking halimaw.
Sila ay itinuturing na elite at sila ang namamahala sa pagpapalaki ng lugar ng pagmimina. Pagkatapos nito, nakita namin sina Kenji at Warren na nagtatrabaho sa pangkatwalo, na tumutulong sa mga mangangaso sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Nagsisimula sila sa paglilinis ng mga piitan at paggawa ng maliliit na trabaho. Habang nagtatrabaho, binuksan ni Warren ang isang chest ng piitan dahil sa curiosity, at lumabas ang isang galami na halimaw at sinunggaban siya. Bilang tugon, nagpa siya si Kenji na isuko ang ilan sa mga bagay na kanilang nakolekta upang iligtas si Warren. Nang maglaon, tinawag si Kenji ng isang nakatataas na nagsabing kailangan niyang kunin ang shift ni Warren dahil nakalib si Warren. Sinasabi rin nila na pinuputol nila ang sweldo ni Kenji para sa pagtanggal ng mga bagay ng kumpanya upang iligtas si Warren. Sa bahay, dahil wala siyang gaanong pera, binibigyan ni Kenji si Renart ng mga hindi masarap na makakain, at hindi siya masaya tungkol dito. Bigla siyang may naamoy kay Kenji at nalaman niyang nagtatago siya ng isang pambihirang piraso ng karne. Si Kenji, na nakakuha nito sa murang halaga, ay hindi gaanong swerte dahil kinakain ito lahat ni Renart, at nakakagalit talaga ito kay Kenji. Galit na galit at walang ibang pagpipilian, binigyan si Kenji ng isang mahalagang kahon ng mga potion na dadalhin at bumalik sa piitan upang magtrabaho. Alam niyang hindi ito ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay, ngunit wala siyang pagpipilian. Habang nagtatrabaho, nakilala niya ang isang mangangaso ng Raizen na tumatakbo mula sa isang grupo ng mga higanteng langgam. Hiniling ng mangangaso kay Kenji na isakripisyo ang sarili para sa kanya, ngunit hindi nakinig si Kenji. Sa halip, sumama siya sa mangangaso at tumalon sa isang lawa upang takasan ang mga langgam. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang bodega ng Raizen na pinamamahalaan ng isang matandang lalaki. Sinubukan ni Kenji na makipag-ugnayan sa isang nakatataas para sa tulong, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng nakatataas. Ang mga halimaw ay dapat manatili sa kanilang mga teritoryo at hindi lamang magpapakita sa itaas na antas. Isang grupo ng mga langgam ang umaatake sa bodega, at si Kenji ay naghahanap ng isang bagay na makakatulong sa kanila na makatakas. Nakahanap siya ng potion na hahayaan silang maging langgam. Sa loob ng piitan, nalaman ni Kenji na makakausap niya ang mga langgam at nagpas siyang makipag-usap sa isang nagngangalang Aunt A. Kinumbinsi niya itong magrebelde laban sa reyna nito, na masama ang pakikitungo sa kanila. Sinabi ni Kenji sa langgam na siya ay isang tagapayo at taga-suporta ng mga langgam. Napansin niyang pagod ang langgam, kaya gusto niyang tumulong. Pagkaraan ng ilang minuto, kinausap ni Kenji ang karamihan sa mga langgam at inakay sila upang harapin ang reyna, sa tulong ng mangangaso at ng matanda. Si Kenji, na ngayon ay nasa kanyang anyong tao, ay humarap sa reyna at kinumbinsi siya na ibigay sa mga manggagawang langgam ang kanilang mga karapatan. Sinabi niya sa kanya na hindi siya karapat-dapat na maging reyna, at ito ay nagpabago sa kanya bilang isang higanteng nilalang, na nakakatakot sa lahat. Lumabas si Renard sa piitan, nagugutom, at sinubukang kainin ang mga langgam. Binigyan siya ni Kenji ng isang piraso ng karne na mayroon siya, na nagpakalma sa kanya. Nagpapasalamat ang reyna ng langgam kay Kenji sa pagligtas sa kanila at pumayag na magtrabaho para sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik sa trabaho si Warren. Sinabi sa kanya ni Kenji na nagsimula siya ng isang bagong kumpanya na tinatawag na Black Company, at gusto niyang sumama sa kanya si Warren. Plano ni Kenji na kunin ang kumpanya ng pagmimina ng Raizen sa pamamagitan ng kanyang bagong kumpanya. Pagkatapos nito, ipinadala sina Kenji at Warren sa isang isla na tinatawag na Chikiro. Kinailangan nilang gumawa ng corporate training kasama ang isang instructor na nagngangalang Peg. Ginawa sila ng baboy na labanan ang mga mapanganib na halimaw bilang bahagi ng pagsasanay. Natuto silang sumugod sa mga halimaw. May plano si Kenji, pero hindi natuloy, at nadismaya siya. Akmang sasalakayin ng halimaw si Warren, ngunit dahil hindi siya makagalaw, nagpasabog si Peg ng bomba sa ilalim ng halimaw at pinaslang ito. Binalaan sila ni Peg na sa susunod, nasa ilalim na ito ng kanilang mga paa kung hindi nila ito hinahawakan ng tama. Nang maglaon, sinabi sa kanila ng baboy na ang susunod na pagsubok ay ang maabot ang tuktok ng isang bundok na ikinagulat ng lahat dahil hindi sila kumakain buong araw. Sinabi ng baboy na kailangan nilang magpakita ng mga resulta upang kumain, kaya kailangan nilang umakyat sa bundok kahit na sila ay talagang pagod. Sa paglalakbay, isang pagod na Kenji ang nakakita ng ilang halaman at nakaramdam ng gutom, sinubukang kainin ang mga ito.
Ngunit pinigilan siya ni Warren, sinabing ang mga halamang iyon ay maaaring makagulo sa kanilang mga isip. Nagulat si Kenji na alam ito ni Warren, at sinabi ni Warren na lumaki siya sa kanayunan. Patuloy silang umaakyat sa bundok. Sa tuktok, sinimulan silang turuan ng baboy ng pagmumuni-muni. Kapag nakita niyang hindi tama ang ginagawa ng ilan sa kanila, pinagbabantaan niya sila ng armas. Habang nagpapahinga ang grupo, napansin ni Kenji na kakaiba si Warren, na talagang masaya sa lahat ng gawain. Nakikita rin ni Kenji na ang elfman, ilang nilalang na kasama nila, ay hindi natutuwa sa trabaho, ngunit ang ibang mga nilalang ay natutuwa. Nag-aalala ito kay Kenji dahil nagsisimula na siyang mag-isip tulad ni Warren, at parang hindi ito tama. Lumalabas na gumagamit si Peg ng iba't ibang paraan upang ma-hypnotize ang mga manggagawa na ginagawa silang magtrabaho ng hindi nagrereklamo. Sa mga sumunod na araw, ang lahat ng mga empleyado ay nagsimulang magtrabaho ng maligaya, naging kabuuang mga alipin ng korporasyon. Gumagamit ang Black Mage Division ng malakas na brainwashing spell para sa hypnosis. Naging alipin din si Kenji at sinunod ang utos. Pagkatapos, bumisita si Lady Riza at pinuri sila sa pagkakaroon ng dalisay na pag-iisip na nagsasabing maaari silang magtrabaho magpakailanman. Lahat sila ay nagpalakpakan para sa kanya at umiyak ng masasayang luha. Ipinahayag ng baboy na tapos na sila sa pagsasanay, at pinabalik sila sa kumpanya sakay ng isang bangka. Bago umalis, sinabihan sila na bumili ng mga mamahaling figuran para patunayan ang kanilang katapatan, at ginawa ito ng lahat. Ngunit habang hinahangaan ito ni Kenji, may bumangga sa kanya at nabasag ito. Doon nagising si Kenji mula sa hypnosis. Sa paglalakbay, sinigurado niyang magising si Warren sa pamamagitan ng suntok. Pareho nilang napagtanto na sila ay hinihipnotismo, kaya't kinain nila ang mga halaman na nakita nila sa bundok na nagpatigil sa hypnosis ni Peg. Ito ay isang panganib para kay Kenji, ngunit ito ay gumana. Lumalabas na kinuha ni Kenji ang ilan sa mga halamang ito sa pagkain ng mga salamangkero sa isla, kaya nagrebelde sila at naghiganti. Pinasabog nila ang buong isla. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sina Kenji at Warren sa opisina ng Exploration Group kung saan nagtatrabaho ang Elite Group 3. Nakilala nila si Sheena, ang pangunahing tauhang babae, na nagsasabing siya na ang magiging supervisor nila mula ngayon. Sobrang hinahangaan siya ni Warren, na nakakagulat kay Sheena. Bilang tugon, namula siya at aksidenteng nataman si Warren, dahilan para mawalan ito ng malay dahil sa malakas na suntok nito. Ipinadala muli sa ospital si Warren. Si Sheena ay nagbibigay ng impormasyon kay Kenji tungkol sa iba't ibang grupo at kanilang mga schedule ng trabaho. Ang mga mining group ay nakakakuha ng base salary, habang ang Group 3 ay may flexible hours at 100% results-based pay. Ipinakita rin niya sa kanya ang mart kung saan nakaimbak ang mga bihirang armas. Ngunit hindi sumasang-ayon si Kenji, sinabing hindi maganda ang kumpanya dahil pinapabili nila ang mga manggagawa ng sarili nilang mga gamit kung hindi nila naabot ang mga pamantayan. Nagalit sa kanya si Sheena, at sinabing dapat ay masaya siyang magtrabaho sa isang hindi kapani-paniwalang kumpanya, ngunit hindi mapalagay si Kenji. Pagkatapos ay nagpa siya si Sheena na tuklasin ang ikatlong antas ng piitan kasama si Kenji. Hiniling niya kay Kenji na talunin ang halimaw na nagpapakita, ngunit dumiretso ang halimaw para sa kanya. Ipinakita ni Sheena ang kanyang lakas sa pamamagitan ng walang kahirap-hirap na pagpapahinto sa isang higanteng halimaw, at pagkatalo nito gamit ang kanyang espada sa ilang segundo. Nang makita ni Kenji ang langgam, tinanong ni Sheena kung bakit hindi niya ito pinaslang, dahil ang mga halimaw sa mga piitan ay dapat na maalis. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Kenji, napagtanto niyang labag siya sa mga prinsipyo ng Reza at sinubukan siyang ibagsak. Tinawag ni Kenji si Renart na nagpakita at kinuha ang pag-atake ni Sheena sa ulo. Ikinagagalit nito si Renart na pagkatapos ay nagbagong anyo sa isang may sapat na gulang na babae at natalo si Sheena sa isang atake. Pagkaraan ng ilang oras, natagpo ang nakagapo si Sheena, iniwan siyang galit at walang magawa. Nakaupo kasama ang Ant Queen at Renart, nagbanta siyang sasabihin sa kumpanya ang tungkol sa pagkakasangkot ni Kenji sa mga halimaw. Dumating si Warren na nakasakay sa langgam at nabigla at natakot sa kanyang mga banta. Ngunit nagpa siya si Kenji na ay blackmail siya sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan kasama siya at ang mga miyembro ng Black Company, na nagpapakitang bahagi siya ng kanilang grupo. Inikat niya ang mga mesa at sinabi sa kanya na magtatrabaho na siya ngayon sa Dungeon Black Company.
Susunod, nakita namin si Kenji na naglalakad sa lungsod pagkatapos bumili ng pagkain para kay Renart nang hinarang siya ng ilang individual na nagdala sa kanya sa isang dead-end na eskinita. Doon, nagpakita ang isang loan shark mula sa Reza at ipinaalala kay Kenji na may utang pa siya sa kanila ng 5 milyon. Kung hindi siya makabayad sa loob ng isang buwan, tatapusin siya ng mga ito. Kasunod nito, nakita namin si Kenji na papunta sa isang piitan kasama sina Warren at Sheena dahil kailangan niyang maghanap ng paraan para kumita ng mas maraming pera. Nalulungkot talaga si Kenji dahil sobra-sobra na ang utang niya. Habang nasa daan, sinamantala ni Sheena ang pagkakataong turuan sila kung paano labanan ang iba't ibang halimaw, na iniwang pagod na pagod sina Kenji at Warren. Ipinaliwanag niya na ang iba't ibang bahagi ng mga halimaw ay naglalaman ng mana at maaaring magamit upang mangolekta ng mga reward, ngunit ang reward ay malayo sa 5 milyon. Tinalakay ng mga pinuno ng kumpanya ang Death March na magiging sanhi ng pagbabalik ng lahat ng Mind Demonite at mga natalo na halimaw ng sabay-sabay. Sa kanilang paglalakbay, nakaisip si Kenji ng ideya na bayaran ang kanyang utang, ang paglikha ng isang monster farm kung saan hindi magiging agresibo ang mga halimaw dahil binabantayan sila ni Renart. Kukunin nila ang kailangan nila para makakuha ng mga gantimpala at hayaan silang gumaling. Masaya si Kenji na nagsimula ang unang negosyo para sa kumpanya. Kino-question ni Sheena ang mga pamamaraan ni Kenji, dahil napakadali niyang kumita kumpara sa mga paraan ng Reza. Gayunpaman, isang lindol ang nangyari, na naging sanhi ni Sheena at Kenji na mahulog sa isang bagong lugar ng piitan, kung saan sinimulan niyang talunin ang iba't ibang mga halimaw. Habang si Sheena, kasama ang kanyang mga superhuman na kakayahan, ay madaling pumaslang ng mga halimaw sa mababang antas, si Kenji ay ayaw mawala sa kanyang sarili, kaya sinusuportahan niya siya. Isang malakas na halimaw na nagngangalang Majin ang nagpakita at nagsimulang umatake kay Sheena. Naiintindihan niya na dinala siya dito para magamit siya nito para makakuha ng lakas. Kung mawalan ng lakas si Sheena, pahihirapan siya ng Majin hanggang masawi. Pinatunayan ng halimaw na siya ay nakahihigit at pinatumba siya. Alam ni Sheena na tungkulin niyang tapusin ang halimaw. Hinihingi ni Kenji ang bato na makakatulong sa kanila na makatakas, ngunit maaari lamang itong gamitin para sa isang tao. Nagpasya si Sheena na gumamit ng teleportation stone kay Kenji para makatakas, ngunit kinansela ito ni Kenji. Sa halip, ginamit niya ang bato at inihagis ito sa halimaw, na pinapakita ito sa ibabaw at lumikha ng kaguluhan. Nagtakda si Kenji ng bitag para sa halimaw, alam niyang babalik ito dahil hinahanap nito ang mahiwagang kapangyarihan ni Sheena, at nagtakda siya ng ilang oras. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ang halimaw, at na-activate ni Kenji ang bitag sa tulong ng mga langgam at ni Sheena. Sinusubukan nilang ikulong ang halimaw sa lugar gamit ang semento gamit ang maraming langgam. Sa mahika ni Sheena, sinubukan nilang matuyo ng sobrang bilis ang semento. Gayunpaman, nagawa ng halimaw na makatakas, kaya nagpasya ang grupo na tumakas at pumunta sa kanilang pangalawang plano, gamit si Sheena bilang decoy. Dahil kailangan niyang magpahinga bago maging buong lakas para talunin ang halimaw, itinali siya ni Kenji sa poste sa kanyang likod. Para matalo ang halimaw, kailangan nilang maglunsad ng sapat na magic power para tapusin ito sa isang atake. Nahulog ang halimaw sa isang bagong bitag na itinakda ni Kenji, gamit ang kanyang mga alagang hayop. Ang likido na kanyang nahulugan ay nasusunog, na naging sanhi ng apoy ng halimaw. Napupunta ito sa isang siklab ng galit, paglansad ng kidlat sa lahat ng direksyon. Nagpasya si Sheena na isakripisyo ang sarili para pigilan ito, ngunit pinigilan siya ni Kenji, iginiit na hindi niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Bagamat gusto niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kumpanya, alam ni Kenji na ginagawa niya ito para sa kanyang ama, na nabigo. Ito ay nagudyok kay Sheena na magsalita tungkol sa kahalagahan ng wastong trabaho at pagbibigay ng kontribusyon sa lipunan, tulad ng itinuro sa kanya sa Reza. Hinawakan siya ni Kenji para tulungan siyang makarecover, at sinaktan siya ni Sheena. Pagkatapos nito, sinubukan ni Kenji na kumbinsihin siya na mali ang mga ideya ng Reza, na sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang maging papay ng sinuman. Sa kalaunan ay hinihikayat siya nitong tulungan ang kalaban. Para sa ikatlong plano, ginamit niya ang mga ninakaw na staff ng kumpanya para ilibing ang halimaw sa ilalim ng mga guho, ngunit nakatakas din ito. Hiniling ni Kenji kay Sheena na harapin ang halimaw, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang pinakamahusay na pag-atake, sa huli ay natalo ito.
Gayunpaman, muli itong bumangon, at ipinahayag ni Kenji na alam niyang madyay gising itong muli. Habang siya ay nakatayo malapit sa kanya, ang halimaw ay malapit ng umatake, na nagudyok kay Renard na tawagin dahil ayaw niyang masawi si Kenji dahil ito ang kanyang pagkain. Nag-transform si Renard sa kanyang halimaw na anyo at inalis ang halimaw sa isang kagat na nagtatapos sa salungatan. Ngunit biglang, may lumabas na portal sa ilalim ni Kenji at Renard na naging dahilan upang mahulog sila, at napagtanto ni Kenji na ang portal ay ang parehong nagdala sa kanya sa Zenda. Sa ibang eksena, nagising si Kenji sa kanyang bahay sa Japan, gumaan ang pakiramdam na parang walang oras na lumipas. Nagpasya siyang magpahinga at manood ng telebisyon. Gayunpaman, napansin niya sa balita na nagpakita si Renard sa lungsod, hinahanap siya. Naging sanhi ito ng lahat sa lungsod upang simulan ang paghahanap sa kanya upang humingi ng paliwanag, at kinabahan si Kenji. Pagkatapos, nagpakita si Renard sa kanyang likuran sa kanyang anyo ng tao at humingi sa kanya ng pagkain. Biglang nagising si Kenji at napagtantong panaginip lang ang lahat. Lumalabas na sina Kenji at Renard ay talagang ipinadala 300 taon sa hinaharap ng Zenda. Isang babae na nagngangalang Regine ang nagpakita sa kanya, at sinabi sa pangunahing tauhan na ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkalipol, at kailangan nila ang kanyang tulong. Nataranta si Kenji, kaya niyaya niya si Renard na tumama sa pader para makatakas sila. Ngunit napansin niya ang isang detalyadong lungsod. Ang mga tao ay pinilit na manirahan sa mga lungsod sa ilalim ng lupa. Si Zardo, ang pinuno ng lungsod, ay nagpakita at inihayag na 300 taon na ang nakalilipas, inabuso ng korporasyon ng Reza ang kapangyarihan at mga mapagkukunan nito, na nagpapahina sa sangkatauhan. Nagdulot ito ng paggising ng Demon King at pagbabanta na dominahin ang mundo, gamit ang mga halimaw upang mamuno. Pagkaraan ng 300 taon, ang kanilang mga mapagkukunan ay nagsimulang maubos, at hindi nila alam kung gaano katagal sila tatagal. Sinabi ni Zardo sa pangunahing tauhan na ang isang libro ng mga Propacia, at ang mahimalang gate ay natuklasan sa ibabaw. Gamit ang aklat na iyon, ipinatawag nila ang tagapagligtas, ibig sabihin ay si Kenji. Gusto ni Zardo na ibahagi ang mensahe, kaya ipinakilala niya si Kenji sa isang grupo ng mga refugee na nagsimulang humanga sa kanya bilang kanilang bagong tagapagligtas. Nang makita sila, nadismaya si Kenji at nagpas siyang umalis, sa pag-aakalang alam na lamang ng mga tao kung paano umasa sa iba. Gayunpaman, pinigilan siya ni Zardo habang nakatutok ang baril at nakiusap na huwag silang pabayaan. Sa kabila ng banta, tumanggi si Kenji na tumulong. Nang marinig ito, ipinahayag ni Zardo na kapag natalo ni Kenji ang Demon King, maaari siyang bumalik sa Japan, na nakakagulat kay Kenji. Sa huli, tinanggap niya ang proposal ni Zardo, at pagkatapos ng ilang oras, naghanda sina Kenji at Renard na hanapin ang Demon King. Si Regine ay nagpakita at nag-alok na tulungan sila, tinatrato ang pangunahing tauhan ng may pagmamahal. Napansin ni Kenji ang isang kakaiba kay Regine at sinimulang suriin ang kanyang katawan, na inihayag na si Regine ay, sa katunayan, isang lalaki, na ikinagulat niya. Sinabi ni Zardo kay Kenji na ang Propacia ay nagsabi na ang isang batang may mahiwagang kapangyarihan ay dapat na maging priestess, at si Regine ang nag-iisang anak sa kanilang bayan. Nagpasya si Kenji na tanggapin si Regine sa kanyang koponan. Iniwan ng grupo ang underground na lungsod upang tuklasin ang tiwangwang na ibabaw. Naglakbay sila sakay ng motorsiklo para hanapin ang Demon King, ngunit napagtanto ni Kenji na gutom si Renard, dahilan para matarante siya. Nagpasya silang huminto sa pinakamalapit na kastilyo, dahil napagkamalan itong kinilala ni Regine bilang kastilyo ng Demon King. Sa pagdating, sinira ni Regine ang pasukan gamit ang isang spell, na iniwan si Kenji na nagulat at kinakabahan. Isang gwardya ang nagpakita, tinanong sila tungkol sa pinsala. Nalaman nila na ang kastilyo ay pag-aari talaga ng isang section chief assistant. Sinimula ni Kenji na suwayin si Regine dahil sa pagdadala sa kanila sa maling lugar. Sa loob, lumikha si Renard ng kaguluhan sa paghahanap ng pagkain, at dinala ng gwardya sina Kenji at Regine upang makita ang pinuno ng kastilyo. Doon, nakatagpo sila ng isang higanteng langgam, at nabunyag na ito ay ang Aunt A, na iniligtas ni Kenji ilang taon na ang nakararaan. Inimbitahan sila ng Aunt A sa isang grand banquet. Ibinunyag ng Aunt A na umalis ang mga halimaw sa piitan upang sakupin ang mga tao, kasama ang mga langgam, pagkatapos silang iwan ni Kenji. Gayunpaman, pinutol ng isang tao ang kanilang pag-uusap, nagrereklamo na pinagsasamantalahan sila ng mga halimaw.
Napagtanto ni Kenji na ang mga tao ngayon ay may mga regular na trabahador, nagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw na may 2 araw na pahinga. Nagagalit siya dahil hindi ito ni Katie Ting na pagsasamantala pagkatapos nang nakita niya 300 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ng Aunt A na si Kenji ang nagbigay inspirasyon sa kanila na bigyan ng mga tao ng patas na pakikitungo, at nagturo sa kanila ng etika sa paggawa. Gayunpaman, ang mga tao ay naging tamad sa paglipas ng panahon, at ang Aunt A ay nalulungkot sa hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga manggagawa, habang pinangangasiwaan ng kanilang grupo ang mga pangunahing gawain ng hukbo. Tinanong ni Kenji ang Aunt A kung maaari niyang makilala ang Demon King, ngunit sinabi sa kanya na ang mga matataas na tao lamang ang makakakita sa kanya. Nagpasya si Kenji na tumulong upang ang mga tao ay magsimulang magtrabaho muli, na nagpapahintulot sa kanya na tumaas sa mga ranggo at makilala ang Demon King. Tinatawag niya itong piitan na Black Company of the Future. Sa paglipas ng panahon, pinalalakas ni Kenji ang hukbo, na nag-uudyok sa mga tao na magtrabaho ng higit pa para sa mga gantimpala na matatanggap nila, na humahantong sa pagtaas ng kita para sa hukbo ng Demon King. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Kenji sa Underground City at ibinalita na magtatrabaho siya para sa hukbo ng Demon King. Siya na ngayon ang Deputy Assistant Section Chief ng Demon Lord Army. Mula ngayon, pamamahalaan niya ang Underground City sa kanyang sariling paraan at nangangako na ang lahat ay magkakaroon ng higit na kapayapaan kaysa dati. Pagkaraan ng ilang araw, nagpasya ang grupo na magpahinga at magdiwang sa ilang hot spring. Si Kenji ay na-promote bilang general sa loob ng hukbo ng Demon King. Gayunpaman, sila ay sinusubaybayan ng 3 individual na nagngangalang Ronald, Parsa, at Zico, na matataas na miyembro ng hukbo ng Demon King. Nagsimula silang magreklamo tungkol sa mabilis na pagtaas ng hanay ni Kenji, sa takot na baka nasa panganib ang kanilang mga posisyon. Ang bawat isa sa kanila ay nagpasya na gumawa ng isang plano upang suron si Kenji, at potensyal na alisin siya sa kanyang kasalukuyang posisyon. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Kenji ng isang misyon mula kay Parson na manghuli ng ilang mga nagwawalang halimaw. Gayunpaman, tinambangan siya ni Parsa gamit ang isang higanteng uod, sa paniniwalang hindi ito matatalo ni Kenji. Sa kanyang pagtataka, tinalo ni Renard ang uod sa isang atake, at hiniling ng uod na sumali sa kanilang grupo, na tinanggap naman ni Kenji. Kinabukasan, hinamon ni Ronald si Kenji sa isang bagong misyon, ang lumikha ng isang sakahan sa isang lupaing imposibleng pagyamanin. Nagpasya si Kenji na gamitin ang higanteng uod upang ihanda ang lupain, at hiniling niya kay Regine na gamitin ang kanyang mahika upang mapabilis ang paglaki ng binhi. Nakatulong ang diskarteng ito kay Kenji na talunin si Ronald. Ngayon, si Zico na lang ang natitira, at binalak niyang lapitan si Regine para mag-especially iya kay Kenji at makahanap ng kahinaan. Kinabukasan, humarap si Zico kay Regine sa hot spring at sinubukan siyang utusan, hinihiling sa kanya na tanggalin ang kanyang tuwalya sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging superior niya. Si Regine ay sumunod, ngunit natuklasan ni Zico na si Regine ay talagang isang lalaki, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa sa gulat. Dumating si Renard upang maligo kasama sina Regine at Kenji, hindi sinasadyang pinalipad si Zico. Pagkalipas ng ilang oras, napag-alaman na alam ni Kenji na siya ay naespiya, at gumagamit siya ng kamera para tuyain ang matataas na opisyal, na nagpapakitang madali niyang naipasa ang bawat pagsubok sa kanila. Sinabi niya sa kanila na malapit na niyang kunin ang kanilang mga posisyon, na ikinagalit ng matataas na opisyal sa pagkabigo. Pagkaraan ng ilang araw, ipinadala ang grupo sa isang bagong misyon kung saan kailangan nilang labanan ang isang higanteng robot na kinokontrol ng 3 Raven. Gumagamit ang robot ng mahiwagang sinag kay Regine, na naging dahilan upang makaranas siya ng mga guni-guni. Napag-alaman na si Regine ay isang inapo ni Riza, kaya naman siya ay tinugis mula pa noong siya ay bata. Tinulungan ni Kenji si Regine na mamulat, at nagtagumpay si Renard na talunin ang higanteng robot. Natutuwa si Kenji dahil malapit na siyang ma-promote bilang miyembro ng council para sa pagkumpleto ng misyon. Tinanong ni Regine si Kenji kung okay lang na umatras mula sa ilang mga bagay, at sumagot si Kenji na hindi ito palaging isang masamang bagay, dahil maaari itong pansamantalang pag-alis upang matiyak ang isang tagumpay sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Regine at nagsimulang umiyak sa kaligayahan. Pagkatapos ng misyong ito, si Kenji ay ipinatawag ng Demon King at dumating sa silid ng trono kasama sina Regine at Renard. Ipinahayag na ang Demon King ay talagang isang babae na nagngangalang Shamira, at hiniling niya kay Kenji na iligtas ang mundo.
Ipinahayag ni Shamira ang kanyang sarili na nakababatang kapatid ni Renart na ikinagulat ni Kenji. Siya ang pinuno ng hindi mabilang na mga halimaw na naninirahan sa tuyo na lupain. Habang sinusubukan niyang lapitan si Kenji at ang grupo, naalis ang ulo niya. Ipinaliwanag niya na mula nang alisin ito ni Renart, hindi na ito maaaring manatili sa lugar. Nag-transform si Shamira sa kanyang halimaw na anyo na nagpapakita na siya talaga ang halimaw na natalo ni Renart noong nakaraan. Nilinaw niya na sila ni Renart ang mga tagapag-alaga ng piitan, na responsable sa pamamahala ng mga magic power sa mundong ito. Bukod pa rito, ang kanilang tungkulin ay protektahan ang mga kayamanan sa mga piitan mula sa mga tao. Si Renart ay dismissive sa buong oras at sinabi na hindi niya alam. Ibinahagi ni Shamira ang kasaysayan ng planeta nang ang sibilisasyong tinatawag na Colonians ay nasa tuktok nito, at lumikha ng magic power. Kinokontrol nila ang espasyo at oras. Sila ang nagpalipat-lipat kay Kenji sa pamamagitan ng oras at espasyo. Ngunit pagkatapos magsimulang gumugol ng maraming oras si Renart sa ibabaw at nakalimutan ang tungkol sa kanyang mga tungkulin, naputol ang sirkulasyon ng magic power sa loob ng piitan. Bilang tugon, ang piitan ay nagmamadaling nagsilang ng kapalit, si Shamira. Isang tanong lang meron si Kenji, makakabalik kaya siya sa Japan? Sinabi ni Shamira na kaya niya, ngunit may ilang pangunahing manlalaro na nawawala bago ang talakayan. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng mga ship ng kaaway na pag-aari ng Reza. Nagtago sila sa buong oras. Noong nakaraan, nakarating sila sa isang espesyal na lokasyon sa piitan na kilala bilang Ruins, kung saan natuklasan nila ang advanced na teknolohiya. Ipinaliwanag ni Shamira na ang teknolohiyang ito ay pagmamay-ari ng mga Colonian. Ang malawakang paggamit ng magic power gamit ang mga ruins ay nagdala ng pagkawasak ng mundo. Bilang tagapag-alaga, kailangan niyang tiyakin ang sirkulasyon, kaya inatake niya ang Reza. Nagawa niyang pilitin silang umatras sa lamat sa pagitan ng mga sukat, ngunit hindi ito nagtagal. Ang huling digmaan para sa mundong ito ay malapit nang magsimula. Kung sila ay manalo, ang planeta ay walang buhay, dahil gusto nilang gumawa lamang ng corporate grunts. Gusto niyang bumalik si Kenji sa nakaraan para pigilan ang Reza. Nang tanungin ni Kenji kung bakit siya ang pinili niya, sinabi niya na dahil siya lang ang taong kilala niya na hindi alam kung kailan siya susuko. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, binigyan ni Shamira si Kenji ng dalawang pagpipilian, ang isang pinto ay humantong sa Japan, at ang isa pang pinto ay magdadala sa kanya sa 300 taon sa nakaraan ng Zenda. Pinili ni Kenji na bumalik sa nakaraan ng Zenda dahil ayaw niyang magtagumpay ang Reza sa mga plano nito. Kinasusuklaman niya ang kanilang mga mithiin. Si Kenji, Renart, at Regine ay bumalik sa nakaraan, at si Kenji ngayon ay nagtataglay ng isang futuristic na baril. Napuno ng pananabik ang muling pagkikita nila Shiina at Warren. Ipinatawag ni Reza si Kenji, ipinaalam sa kanya ang isang malaking utang dahil sa kanyang isang buwang pagliban, at ang kanyang silid ay kinuha. Pagkatapos nito, nagpasya si Kenji na manatili sandali sa bahay ni Shiina. Nang maglaon, dumalo ang grupo sa isang kaganapan sa bar na inorganisa ng Reza para sa mga empleyado nito. Sinamantala ni Kenji ang okasyon para kumain at uminom hanggat kaya niya. Gayunpaman, hindi binabayaran ng kumpanya sina Renart at Regine, kaya sinagot sila ni Kenji. Sa kabila ng hangover kinaumagahan, nag-enjoy si Kenji sa kanyang oras sa bar. Si Regine ay binigyan ng trabaho ng direktor ng kumpanya, na nagpapahanga sa mga customer sa kanyang kagandahan. Sa hindi mapigil ang gutom ni Renart, napansin ni Kenji na dumarami ang kanyang mga utang. Upang kumita ng mas maraming pera sa mga piitan, binalak niyang lampasan si Reza at maabot ang mga ruins sa kanilang harapan. Ang pagkuha ng advanced na teknolohiya ay magpapahintulot sa kanya na maitatag ang pinakahuling ideal na dystopia. Napagtanto ni Kenji na ang mga piitan ay naging mas mapanganib sa kanyang pagkawala, dahil ang mga halimaw ay lumakas. Nagpa siya ang grupo na bumalik sa bahay ni Shiina kung saan binibigyang diin ni Kenji ang pangangailangang maabot ang ruins bago ang Reza upang gamitin ang kapangyarihan ng mga Colonian at bayaran ang kanyang mga utang. Gayunpaman, huminto si Shiina na ipinakita kay Kenji ang ilang mga istatistika na nagpapakita na siya ay mas mahina kumpara sa iba pang mga empleyado, na nasa level 5 habang ang ilan ay nasa level 20. Ang kanyang kaligtasan sa mga piitan ay nasa panganib. Nagpa siya si Shiina na sanayin sina Kenji at Warren para pagbutihin ang kanilang mga pagkakataon.
Kinabukasan, nagsimula ang isang matinding pagsasanay na nagtutulak sa kanilang mga katawan sa limitasyon. Pagkatapos ng pisikal na pagsasanay, inihahanda sila ni Sheena para sa iba't ibang mga pagsubok sa mahiwagang kapangyarihan. Si Kenji, feeling overwhelmed, ay nagtatanong kung ano ang magical power. Ipinaliwanag ni Sheena na ito ay ang conversion ng airborne mana sa isang puwersa na may nasasalat na epekto sa mundo. Ang kapangyarihang ito ay nagpapahintulot sa mga individual na makamit ang tila imposibleng tagumpay. Ipinakita niya kung paano huminga ng mana at iikot ito sa loob ng katawan. Gayunpaman, si Kenji, na mula sa ibang mundo, ay napagtanto na hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Si Kenji ay nalilito at nalungkot sa paghahayag na hindi siya maaaring gumamit ng mahika, napagtanto na maaaring siya ang pinakamahinang tao sa Zenda. Pagkatapos ng pagsasanay, pumunta siya sa isang bar kasama si Warren, nilunod ang kanyang kalungkutan sa alak at naging labis na nalulungkot tungkol sa kanyang kawalan ng mahiwagang kakayahan. Sa kabila ng kanyang emosyonal na pagkabalisa, nabawi ni Kenji ang kanyang kalmadong sarili, na ikinagulat ni Warren sa kanyang emosyonal na kontrol. Nang maglaon, sa bahay ni Sheena, napagmasdan ni Kenji sina Regine at Renard na nag-iingay at hiniling sa kanila na tumahimik. Napansin ni Kenji ang isang futuristic na baril na pinaglalaroan ni Regine, at nagpas siyang kunin ito. Hindi man na-activate sa kanya ang baril, naisip niyang ibenta ito sa magandang presyo. Sinimulang kagatin ni Renard ang baril, na naging sanhi ng pagkinang nito, na nagpapakita ng kakayahang sumipsip ng magic mula sa paligid nito. Ang baril ay idinisenyo upang protektahan ang may-ari nito sa mga mapanganib na sitwasyon, at nagdudulot ng kaganhawahan upang labanan ang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagbabago sa isang humanoid pagkatapos magtakda ng isang password. Napagtanto ito, nagpa siya si Kenji na makipagsapalaran sa piitan kasama ang grupo, na naglalayong maabot ang ikalimang palapag kung saan kasalukuyang matatagpuan ang Reza. Ang mga halimaw sa palapag na ito ay partikular na kakilakilabot, at maraming manggagawa ang natigil doon, na nauubusan ng oras. Habang tinatalakay nila ang mga diskarte, nakatagpo sila ng ilang halimaw. Sinubukan ni Kenji ang baril, at matagumpay na natalo ang mga ito sa isang putok. Siya ay nagagalak hindi lamang sa pisikal na malakas, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng isang mahiwagang baril para sa proteksyon. Gayunpaman, sinisimulan ng baril ang pagsipsip ng lahat ng enerhiya sa paligid nito dahil hindi alam ni Kenji kung paano ito kontrolin, nakatuklas ng isang emergency at nagiging sanhi ng pagkalat ng mana-made na damit ng lahat. Nagalit si Sheena kay Kenji, at sinampal siya. Bilang tugon, iginapos ng grupo si Kenji, at pinagsabihan siya sa kanyang kawalang ingat. Si Kenji, nagalit sa baril dahil sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan, ay nalaman na ito ay nakadikit sa kanya na parang isang patuloy na stalker. Ang baril ay nabalisa at nasa bingit ng pagkawasak sa sarili, kung saan si Kenji ay nasa panganib ng collateral na pinsala. Upang iligtas ang kanyang sarili, nagpa siyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang baril. Nang maglaon, nakatagpo ng grupo ang isang pangkat na mga mangangaso mula sa Reze sa piitan, at piniling magpatuloy sa pagbaba sa tabi nila. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang wasak at abandonadong silid. Nagpa siya ang isa sa mga mangangaso na magbahagi ng isang kwento sa grupo. Ang kwento ay umiikot sa isang bayani at isang salamangkero na nagtakdang iligtas ang isang babae mula sa isang dragon. Nang matagpuan nila ang halimaw, nagtagumpay ang bayani, ngunit ipinagkanulo ng salamangkero ang bayani. Kasunod nito, ang bayani ay nakulong, hindi na muling makasama ang babae, na nagkataong kanyang kasintahan. Nakalulungkot na sawi siya dahil sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos na isalaysay ang kwento, iminumungkahi ng mangangaso na ang multo ng bayani ay maaaring naruroon sa piitan na ito, na humantong sa grupo na mag-isip-isip na ang multo ang sanhi ng kasalukuyang nasirang estado ng kamara. Biglang, maraming zombie ang nagpakita at naglunsad ng pag-atake. Napansin ni Sheena na batay sa kanilang kagamitan, malamang na mga adventurer sila na nanatili sa lugar. Sinubukan ni Sheena na pigilan ang mga zombie, ngunit mabilis silang bumangon muli. Nakuha nila ang isa sa mga mangangaso na kalaunan ay naging zombie pagkatapos ng isang kagat. Ang zombified hunter, kasama ang iba pang mga zombie, ay humahantong sa kanila sa kanilang hideout. Napansin ni Sheena na dinukot din si Kenji. Si Renard na umaasa sa kanyang matalas na pangamoy, ay sinusubaybayan siya, na inilalantad ang isang nakatagong pasukan na protektado ng ilusyong mahika.
Ang pasukan ay gumagabay sa kanila pababa sa isang mahabang hagdanan patungo sa isang pabrika ng ipinagbabawal na potion kung saan ang mga zombie ay pinipilit na magtrabaho. Sa loob ng pabrika, naunawaan ni Regine na ang isang spell, na ipinakalat ng isang palatandaan sa silid, ay kumokontrol sa mga zombie. Ang mga zombie ay nagpapadala ng spell sa pamamagitan ng mga bulong, na agad na naiimpluwensyahan ang iba. Nagpasya ang grupo na magpanggap na nasa ilalim ng spell upang lumipat ng hindi natukoy sa gitna ng mga zombie at lumapit sa tanda. Gayunpaman, sinaway ng isa sa mga zombie si Sheena sa hindi pagtupad sa kanyang mga responsibilidad ng maayos na nag-trigger ng kanyang galit. Kasunod nito, napagtanto ng lahat ng mga zombie na ang grupo ay nagpapanggap lamang na apektado ng spell, na nag-udyok sa kanila na umatake. Ang grupo ay nakikipaglaban sa mga zombie habang nag-istratehiya kung paano maabot ang control ng sign. Pagkalipas ng ilang minuto, pinigilan ni Warren ang kawan ng mga zombie, na lumikha ng landas para marating ni Regine ang karatula at basagin ito. Ibinabalik ng pagkilos na ito ang mga zombie sa kanilang normal na estado, na nag-udyok sa grupo na bumalik sa ibabaw. Ipinaalam sa kanila ni Renard na nasa malapit si Kenji, kaya't hinanap nila siya. Habang nasa daan, nagtanong si Regine tungkol sa relasyon ni Renard kay Kenji, at ipinaliwanag niya na dati ay kasama niya ito para sa pagkain, ngunit ngayon ay nasisiyahan siyang gumugol ng oras sa kanya. Pinagmamasdan ni Sheena ang kakayahan ni Kenji na mangalap ng mga tagasunod. Sa kalaunan ay dumating sila sa silid kung saan sinasaway ni Kenji ang responsable sa paggawa ng mga empleyado sa mga zombie. Ito pala ay ang salamangkero mula sa alamat. Itinama niya ang kwento, na inihayag na ang bayani ang nagkanulo sa kanya. Pinaslang ng salamangkero ang dragon ngunit iniwan ng bayani pagkatapos. Bilang tugon, gumamit siya ng barrier spell para ikulong ang bayani sa piitan. Ang bayani ay puwersahang kumawala mula sa hadlang at nakatakas na binansagan ng salamangkero bilang isang taksil. Nawalan siya ng gana at nahulog sa katayuan sa lipunan, nagpagol siya ng walang pagod at kalaunan ay sumuko sa sobrang trabaho. Dahil sa pagkakahawig ni Kenji sa bayani, kinuha siya ng salamangkero sa pagtatangkang i-brainwash siya. Gayunpaman, matagumpay na nilabanan ni Kenji ang kanyang mga pagsisikap. Inihayag ng salamangkero na tiniis niya ang walang tigil na pagpapagal hanggang sa kanyang kasawian, at nagplanong bumalik sa ibabaw upang ipatupad ang parehong kapalaran sa lahat ng tao. Ipinaalam sa kanya ni Warren na ang mga tao sa ibabaw ay napipilitan ng magtrabaho ng walang pagod, at nang malaman ito, nawala ang pagsisisi ng salamangkero at sa wakas ay makakahanap na ng kapayapaan. Nagpahayag siya ng pasasalamat kay Kenji at nagpaalam sa kanya. Ang grupo ay bumisita sa isang tindahan ng races sa loob ng piitan, na pinamamahalaan ng isang babae na nagngangalang Cynthia. Si Kenji, sa una ay nagalit tungkol sa kalidad ng mga damit, ay natuklasan na ang ama ni Cynthia ay dating nagmamay-ari ng tindahan bago ito nakuha ng Reza. Nais ni Cynthia na bilhin muli ang tindahan dahil mayroon itong sentimental na halaga. Nagpasya si Kenji na tulungan siya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng trapiko ng customer. Nagsimula rin siyang magbenta ng mga nakakahumaling na potion na iniwan ng multo ng salamangkero na napilitang bilhin ni Cynthia, na sinasabing magpapalakas sila ng mga customer. Bilang kapalit, nakipagnegosasyon siya ng malaking diskwento sa gear. Pagkalipas ng ilang araw, sumikat ang shop ni Cynthia habang nagpo-promote si Kenji ng mga potion sa telebisyon, na humahantong sa pagtaas ng kita. Ipinagdiriwang ni Kenji ang posibilidad na kumita ng mas maraming pera. Gayunpaman, ang mga abogado ng Reza ay namagitan upang pigilan silang magbenta ng mga potion, na binanggit ang kanilang mga ilegal na sangkap na lumilikha ng matinding pagkagumon, na lumalampas sa mga limitasyon na itinakda ng corporate headquarters. Nakilala ang sitwasyon, nagpasya si Kenji na gumawa ng mabilis na pagtakas at nag-aalok ng dahilan para kay Cynthia, sa kabila ng kanyang paghanga sa kanya. Determinado na harapin ang isyu ng shop ng mag-isa, nagpasya si Cynthia na humanap ng solusyon. Ibinahagi ni Kenji kay Sheena na si Cynthia ay ang uri ng tao na maaaring lumago ng mag-isa, kailangan lang ng tamang pagkakataon. Makalipas ang ilang oras, dumating si Kenji at ang grupo sa ika-4 na palapag ng piitan, nakatuklas ng isang bukas at maluwang na lugar, na ikinagulat nila nang tumuntong sila sa sahig na ito sa unang pagkakataon. Ito ay kahawig ng isang kagubatan na may langit sa itaas. Pagkaraan ng ilang oras, ang mga lalaki ay natagpuan ang kanilang mga sarili na tumatakas mula sa ilang mga higanteng halimaw.
Mabilis sa kanyang mga paa, nag-shoot si Kenji ng pandikit sa lupa, na naging sanhi ng paghinto ng mga halimaw at naging mas madali para kay Shin na natalunin sila. Nang maglaon, nakatagpo nila ang search team ni Rize sa ikalimang palapag, ngunit kailangan nilang gumawa ng mabilis na pagtakas dahil sa presensya ng dalawang malalakas na halimaw. Habang umuuga ang lupa at nahorang ang kanilang dinadaanan, nakatakas sila. Pagkatapos ay ipinahayag na ang mga lalaki ay nakulong na ngayon sa ikaapat na palapag na may iba't ibang mga pagbabago sa piitan na humaharang sa pag-akses. Parehong hinaharangan ng mga durog na bato ang mga daanan patungo sa ikatlo at ikaapat na palapag. Samantala, ang pangkat ng mga bodyguard ay natigil sa ikalimang palapag, nakikibahagi sa isang matinding labanan sa dalawang pinakamalakas na halimaw doon. Habang si Sheena ay nagpahayag ng pag-aalala para sa kanila, si Kenji ay dapat mag-isip ng isang paraan upang navigate ang sitwasyon. Ang pangkat ng paghahanap ay nagpaabot ng isang imbitasyon sa kanilang base na tinatanggap ng mga lalaki. Sa pagdating, nasaksihan nila ang ilang halimaw na nakikipaglaban sa isa't isa, na ikinagulat nila. Nagpapakita ang isang babae na may dalang isang may sakit na batang babae, na inihayag na sila ang reyna ng langgam sa anyo ng tao at maliit na Shamira. Nagpa siya ang mga lalaki na dalhin silang dalawa sa kampo. Ipinaliwanag ng reyna na ang mga biglaang pagbabago ng piitan ay dahil sa karamdaman ni Shamira, at siya ang naging tagapag-alaga dahil tinalikuran ni Renard ang kanyang mga responsibilidad. Pagkatapos ng pagkawala ni Kenji, ang piitan ay nakaranas ng isang kakilakilabot na pagyanig. Humingi ng tulong ang reyna sa pangunahing tauhan. Natagpuan niya si Shamira nang akayin niya ang kanyang mga nasasakupan palayo sa sentro ng pagyanig. Kilala rin si Shamira bilang pangalawang Majin na halimaw. Nais ng reyna na iligtas ni Kenji ang bata, kaya naibalik ang piitan sa orihinal nitong estado. Samantala, nakonsensya si Renard sa naging sanhi ng sakit ni Shamira at umalis sa base para manghuli ng pagkain. Sa kanyang pagbabalik, tinanggihan ni Shamira ang alok ni Renard ng espesyal na karne na kanyang dinala, at sa kanyang galit, sinubukan ng reyna na pakalmayin siya. Hindi alam ng reyna kung bakit siya naging marahas. Hiniling ni Renard sa reyna na iabot siya para mahawakan niya si Shamira, ngunit tinanggihan siya ni Shamira at sinubukan siyang kagatin. Sinabi ng reyna na dahil natalo siya ni Renard minsan kaya natatakot siya sa kanya. Lumabas si Renard para sa sariwang hangin, at tinanong siya ni Kenji kung bakit siya malungkot. Si Renard ay nagtapat sa kanya tungkol sa pakiramdam na nagkasala sa pagpapabae sa kanyang mga tungkulin, at humingi ng tulong sa kanyang pagpapagaling kay Shamira. Pumayag si Kenji na tumulong. Kinabukasan, tinipon niya ang grupo upang ipaliwanag ang kanilang gawain sa pagpapatatag ng piitan sa pamamagitan ng pagbabago nito. Nasasabik si Kenji na ilagay ang lahat sa ilalim ng kanyang personal na pamamahala. Ang grupo ay nagtatrabaho sa iba't ibang lugar ng zone upang ilipat ang mga halimaw sa piitan sa kanilang mga naaangkop na posisyon. Inilipat nila ang mga halimaw sa tubig sa kanilang tirahan upang maibalik nila ang kanilang normal na lakas. Naiwan si Renard para alagaan si Shamira, na hindi pa rin siya lubos na tinatanggap. Biglang nagkasakit si Shamira pagkatapos mag-tantrum, at sinubukan ni Renard na tumulong sa pamamagitan ng paglalagay ng blok ng yelo sa kanyang ulo, ngunit mabilis itong natunaw. Pagkatapos ay naglalakbay si Renard sa isang nagyelo na lugar sa ikaapat na palapag, nangongolekta ng mga higanteng blok ng yelo, at bumalik sa base para gamitin ang mga ito. Nang makita niyang nilalagnat pa rin si Shamira, pinunit ni Renard ang ilang dahon at inialok ito sa kanya. Nagpa siya si Shamira na magtiwala kay Renard at kinain ang mga dahon. Pagkaraan ng ilang oras, nakatulog si Renard ngunit nagising siya nang makitang bumuti na ang pakiramdam ni Shamira. Ang grupo ay bumalik sa base pagkatapos magtrabaho kasama ang mga halimaw sa piitan. Tinalo nila ang isang higanteng halimaw para gawing normal ang sirkulasyon ng mana sa ikaapat na palapag. Napagtanto nila na naka-recover na si Shamira, at naka-unblock na ang pasukan sa ikalimang palapag. Pinangalanan din siya ni Renard na Shamira dahil humanga siya sa langit pagkatapos niyang pumunta sa ibabaw. Gayunpaman, biglang sumama muli ang pakiramdam ni Shamira, at napagtanto ng reyna na nagbago ang piitan, na may mas maraming halimaw kaysa karaniwan sa ikalimang palapag. Kaya, nagpa siya ang mga lalaki na magtungo doon upang maabot ang ruins. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita namin ang mga gwardya ni Rize sa ikalimang palapag, na pinamumunuan ng isang sundalong nagngangalang Aldea, na buong lakas na nakikipaglaban sa mga bagong halimaw sa palapag na iyon.
Malapit nang matalo si Alday ng isa sa mga halimaw nang magpakita si Kenji kasama ang grupo, at nagpas siyang iligtas ang lahat ng mga gwardya. Nang makita ang kanyang mga tauhan na umaatras, hiniling ni Alday na bumalik sila, dahil kailangan pa rin niyang sundin ang mga utos ni Reza. Gayunpaman, sinuntok siya ni Kenji at pinapakita niya ang dahilan. Pagkatapos nito, sinimula ni Kenji na ihanda ang mga gwardya upang bumalik sa ikalimang palapag. Itinataas niya ang moral ng mga tropa sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga alalahanin, at pagsagot sa kanilang mga katanungan. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang mga lalaki at sinimulang talunin ang mga halimaw. Sa pagmamasid sa pamumuno ni Kenji, si Alday ay nagsimulang umibig sa kanya. Gustong maabot ni Kenji ang ruins at may malaking tropa na handang sundan siya. Pagkaraan ng ilang minuto, narating nila ang ilang artifact na bumubuo ng mga halimaw sa ikalimang palapag. Nagpasya si Kenji na sirain sila, at sinimulan ng kanyang grupo na labanan ang mga halimaw na nagpo-protekta sa mga artifact. Naging matagumpay ang kanyang mga estratehiya, at natalo nila ang maraming malalakas na halimaw. Ang mga lalaki ay bumili ng oras para kay Renart na nagawang sirain ang mga artifact sa isang pag-atake, na naging sanhi ng lahat ng mga halimaw na maging bato, at ang lahat ay nagsimulang magdiwang. Isang langgam ang nagpakita at ipinaalam sa pangunahing tauhan na gumaling na si Shamir, na nagdulot ng kagalakan kina Kenji at Renart. Kasunod nito, naghanda ang grupo na tumungo sa ruins sa ika-6 na palapag. Pagdating doon, napansin nila ang isang pinto ng Colonian sa tuktok ng isang hagdanin. Nagpasya si Kenji na mauna, na sinasabing mag-iimbestiga lamang siya, na umani sa kanya ng paghanga ng iba na nag-aakalang isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Ngunit nang hawakan ni Kenji ang pinto, ito pala ang ninuno na sandata ng mga Colonian, at hinigop niya ito, na nakontrol ang piitan. Nagpasalamat si Kenji sa lahat sa pagpayag sa kanya na makuha ang kapangyarihang ito, na ikinagulat nila. Matagal na siyang naging tapat sa sarili niyang mga hangarin. Hindi makapaniwala ang grupo sa kanilang pinapanood. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng ilang higanteng halimaw, at ipinadala ang mga ito sa lungsod upang ikalat ang takot. Nilalayon niyang muling itayo ang mundo sa isang paraiso. Samantala, nalaman ito ni Reza, ngunit nagpakita si Kenji na nakasakay sa isang maliit na dragon. Nagbitiw siya at binigyan siya ng resignation letter, kasama ang mga demonyo upang mabayaran ang kanyang mga utang. Galit na pinagbantaan siya ni Reza at nangako na pagsisisihan niya ito, ngunit umalis si Kenji na tumatawa. Pagkalipas ng 3 buwan, ginawang theme park ni Kenji ang piitan na binisita ng maraming tao, na mabilis na naging makapangyarihang korporasyon ang Black Company. Inihayag ni Kenji kay Regine na ang mga demonyo ay nilikha mula sa enerhiya ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit ginawa niyang parke ang piitan para makaakit ng mas maraming bisita at kumita ng mas maraming pera. Sinamantala niya ang mga kabiguan ni Reza na kontrolin at mapanatili ang sirkulasyon. Samantala, nagsimulang mawalan ng kita ang Reza Company, at si Reza, kasama ang matataas na opisyal, ay humanap ng paraan upang maiwasan ang pagkabangkarote. Si Kenji, nang hindi inaasahan, ay nagpakita sa kanilang pagpupulong, na nagpahayag na malapit nang maging bahagi ng Black Company ang Reza. Nagalit si Reza, at pinagbantaan siya. Gayunpaman, kinabukasan, lumala ang kalagayan ng Reza, na nagdulot ng pagkabahala sa mga matataas na opisyal. Sa kabilang banda, ang Black Company ay patuloy na lumago ng mabilis. Lumawak din ng malaki ang shop ni Cynthia, at si Warren ay naging isang scientist na nag-maximize sa paggamit ng mga demonite, at sa gayon ay tumaas ang halaga ng kumpanya. Frustrated at galit kay Kenji, umiinom si Reza sa isang bar. Matapos malasing, nagpasya siyang bumalik sa bahay at nakatagpo si Regine, na tahasang nagsabi sa kanya na hindi niya kailanman makokontrol ang kapangyarihan ng piitan. Itinuro ni Regine na natalo na si Reza kay Kenji at tinutuya siya tungkol sa hindi pagkamahal na ikinagalit ni Reza. Sa sobrang galit, ibinato niya ang kanyang bag sa kanya, ngunit mahusay na ibinalik ni Regine ang bag sa pamamagitan ng paghampas nito gamit ang kanyang staff na hindi sinasadyang nataman si Reza sa mukha. Umalis si Regine, naiwan si Reza na nagngangalit. Habang pinupulot ang kanyang mga nakakalat na papel mula sa bag, hinanap ni Reza ang record ni Sheena at nagpas siyang gamitin ito bilang leverage laban kay Kenji dahil patuloy na nagtatrabaho si Sheena para sa Reza. Si Reza, gamit ang pamimilit ni Sheena, ay pinilit siyang ibunyag ang lahat ng ilegal na aksyon na ginawa ni Kenji sa Reza, na humahantong sa pag-aresto kay Kenji dahil sa paglabag sa ilang batas.
Nag-iba ang kwento habang pinatawag si Riza at ilang miyembro ng Reza upang tumstigo, na iniharap ang lahat ng kinakailangang ebidensya laban kay Kenji. Minamanipula ni Rize si Sheena sa pamamagitan ng paggigiit na ang mga manggagawa ay mas masahol pa sa ilalim ng Black Company. Sa press, pinatotohanan ni Rize na si Kenji ang Demon King, na inihanay siya sa panitikan. Si Warren at Regine, na naruroon sa kumperensya, ay natakot sa pag-asam ng batas na threat to humanity na ilalapat kay Kenji. Samantala, natagpuan ni Kenji ang kanyang sarili na nakakulong sa isang silid ng interogasyon, nagtitiis ng pagpapahirap mula sa isang espesyal na investigador na nagngangalang Cheryl, na sumailalim sa kanya sa isang espesyal na suit na pinutol ang panlabas na kapangyarihan ng mahika. Pagkatapos ng ilang oras ng pagdurusa, binisita ni Sheena si Kenji. Nasaksihan ang kanyang lumalalang kondisyon, gumamit siya ng mahika upang pagalingin siya. Humingi ng paumanhin kay Kenji, naniniwala siyang tama ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, hinihimok siya ni Kenji na huwag sisihin ang sarili, tinitiyak sa kanya na hindi siya sumuko, at nananatiling buo ang kanyang determinasyon na lumaban. Sa isa pang eksena, tinipon ni Warren ang grupo sa Black Company at ibinunyag na iniwan sila ni Kenji ng emergency manual. Nagpasya silang gamitin ito para palayain siya. Pagkaraan ng isang buwan, isang pagpupulong ng mga shareholder ang nagbubukas sa Reza, tinatalakay ang mga posisyon sa kumpanya. Binanggit ng organizer na si Kenji ang susunod na pinuno ng Reza, na ikinagulat ni Reza. Sina Warren at Regine ay nag-ambala sa pagpupulong, na inihayag na ang Black Company ay nakakuha ng bahagi ng halaga ng Reza, na nagbigay sa kanila ng 1% ng kapangyarihan sa mga shareholder. Tinitiyak nito ang karamihan ng mga boto para kay Kenji na maging bagong pinuno. Pumasok si Kenji sa pulong kasama sina Sheena at Cheryl, na iginiit ang pagiging inosente ni Kenji. Nagbibigay si Sheena ng katibayan na nagpapatunay na wala siyang nilabag na batas. Bilang resulta, inaako ni Kenji ang posisyon ng pinuno ng kumpanya, at napilitan si Riza na magtrabaho sa ilalim niya. Sa paglipas ng panahon, nabawi ni Kenji ang lahat ng kapangyarihan na mayroon siya noon, ngunit ang kanyang kilos ay nagiging kakaiba sa presensya ni Warren. Naalala ni Warren ang naunang pahayag ni Kenji tungkol sa pagiging isang tagalabas na humantong sa kanya upang maniwala na si Kenji ay handa na bumalik sa Japan pagkatapos makumplito ang kanyang misyon. Gayunpaman, ginulat ni Kenji ang lahat sa pamamagitan ng pagbubunyag na wala siyang intensyon na iwan ang Zenda. Kinikilala niya na ang kanyang buhay ay mas kasiya siya kapag siya ay may layunin, at planong maglakbay upang tumuklas ng mga bagong piitan sa Zende upang makakuha ng higit na kapangyarihan. Matapos ibahagi ang kanyang desisyon, nagpasya si Kenji na magpatuloy sa pagdiriwang. Kinabukasan, bumalik siya sa mining zone kung saan siya nagsimulang magtrabaho, pumasok sa isang lihim na pasukan upang maabot ang 3 palapag. Doon, nadiskubre niyang muli ang barya na nawala niya ilang buwan na ang nakakaraan, at nangako na sakupin ang mundo gamit ito.